Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ito daw po yung tatlong mga cryptocurrencies na under $1 na bibilhin po daw natin nitong susunod na linggong ito or next week. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay the crypto space witnessed a momentous week highlighted by the historic launch of the first ever Bitcoin Exchange Traded Fund or ETF in the United States. This development is expected to have a generally bullish impact on the sector. Kaya yan, sa loob ng linggo na ito ay atin pong nasaksihan yung matagal na po nating inaabangan na approval ng spot Bitcoin ETF dito po sa bansang US. At yan na nga po ay naganap na. Yan, nagkaroon na po ng approval. At inaasahan po natin na ang development na po na ito ay magdudulot po ito ng isang bullish impact dito sa crypto market. Following this product launch, the overall market experienced a short-term price fluctuations primarily led by Bitcoin. While Bitcoin captures the spotlight, other undervalued cryptocurrencies are worth considering for investment in the upcoming week. Ayan, nagkaroon daw po ng short-term na price fluctuations itong si Bitcoin dulot po ng approval ng spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, si Bitcoin po ang naging bida nitong nakalipas na linggong ito. Nitong sa loob pala ng linggong ito. Kaya ayan, ngunit maski nasa kanya po yung spotlight, ayan, ay marami na rin pong mga ibang mga undervalued or mga murang mga cryptocurrencies na yan, magandang i-consider bilang isang investment dito po sa paparating na linggong ito. Kaya ayan, narito po yung tinukoy na tatlo na mga cryptocurrencies na under $1. Ayan, tinukoy po ni Finbold na below $1 na presyo. Yan, na mayroon pong potential buying opportunities ito para dito sa susunod na linggo or next week. Kaya yan, yung unang-una po rito ay si Polygon or si Matic. Yan, Polygon has had a good start to 2024 with the crypto mainly trading in the green zone. Notably, the token rallied recently, coinciding with news around Bitcoin ETF and growth in on-chain metrics. Kaya yan po si Polygon. Yan, yung kanyang umpisa sa taong ito ay maganda naman daw po. Kaya nagbigay po siya ng gain. Yan, green zone. Ibig sabihin po niyan ay gain. Kaya yan, notably December 2023 was a key month for Polygon as its ZK EVM network activity increased. Daily active addresses on Polygon's ZK EVM had grown by 202%. Daily transactions also increased by 130%, indicating a growing interest in Polygon's ZK EVM. The token reclaimed the $1 in the same month but corrected afterward. Kaya yan po yung naging performance ni Polygon dito nitong nakalipas na December 2023. Siya po ay nagkaroon ng isang magandang performance dulot po ng paglago ng network activity ng kanyang ZK EVM. Ayan. Ito po ay nagkaroon ng paglago na 202%. Yung kanyang daily transaction ay umaabot naman po yung kanyang paglago sa 130%. Nagpapakita po talaga ito kung pag yung kanyang daily transaction ay tumataas, ay nagpapakita po ito ng growing interest. Ayan, marami pong mga users, ayan, mga
traders, investors ang nagsasagawa ng mga daily transactions. Ayan, ibig sabihin ay interesado po sila dito dito sa ZK EVM ng Polygon. The token reclaimed the $1 in the same month but corrected afterward. Kaya ayan, muling nakabalik daw itong si Polygon sa presyong $1 sa parehong buwan na ito, ngunit nagkaroon po siya ng correction. In 2024, Polygon remains in the spotlight, securing significant partnerships. One notable collaboration is with Fox Corporation, where Polygon is utilized in the Verify program to authenticate news content accuracy. Publishers can register their content on the Polygon blockchain, enabling users to verify accurate and legitimate sources through this tool. Kaya yan. Ngayon naman, taong 2024 ay si Polygon po ay nakakuha po siya ng isang matinding partnership. Ayan, sapagkat siya na po ay may collaboration kay Fox Corporation. Kaya ayan, matindi pong partnership ang naganap ngayon dito kay Polygon. At the same time, on January 9, Polygon co-founder Sandeep Nailwal revealed that Polygon POS reached a higher trading volume than Ethereum by approximately $93,000. Kaya yan na rin po yung isang achievement naman ni Polygon ngayong January 9. Nahigitan na po si Ethereum. Yan, sa pamamagitan po ng trading volume. Ayan. Regarding price movement, Matic is targeting the $1 mark. By press time, the token was trading at 0.87 with daily losses of about 5%. On the weekly chart, the token is also up by over 5%. Kaya ayan, sinusubukan pong makabalik ni Matic sa presyong $1. Ngayon ay nung nailabas po ang balitang ito ay ang kasalukuyang presyo ni Matic ay naglalaro po sa 87 cents or 0.87. Yan po si Matic. Ayan, bumagsak po siya ng negative 5.29%. Dito naman po tayo kay Cardano. Yan, siya naman po yung pangalawa rito na suggestion ni Finbold. Yan, magandang bilhin na altcoin dito sa paparating na sunod na linggo. And Cardano has often been considered a potential Ethereum killer, addressing some of its shortcomings. Notably, ADA's growth prospects depend on the overall market trajectory and the development of its sustained network. Kaya, ayan, yan po si Cardano. Tinagurian po siyang Ethereum killer. Yan. Ibig pong sabihin ay si Cardano po ay ang matinding kakompetensya po ni Ethereum. Kasi plano po ni Cardano na ayan, i-replace itong si Ethereum. Ayan, marami po silang mga developments itong si Cardano. A growing user base also supports the platform's potential. For instance, on January 8, Santiment reported a 38% surge in ADA wallet holding more than 0 coins in the past year, totaling 4.5 million wallets. This growth outpaces other notable cryptocurrencies with a 26% increase for XRP, 22% for Doge, and 32% for Bitcoin in wallet numbers. Kaya yan naman po yung magandang development dito kay Cardano. Yan, nung January 8 ay nalabas po ng isang report ang Santiment na nagkaroon daw po ng 38% na paglago sa mga wallets ni Cardano na nag-hold or may hawak ng higit sa more than 0 coins yan sa nakalipas na taon. Kaya ang total po na yan, umaabot na po sa 4.5 million wallets. Yan yung total ng mga wallets na may laman na ADA tokens. This growth outpaces the notable cryptocurrencies with a 26% increase. Kaya yan, nahigitan po niya itong si XRP at saka si Dogecoin at maging si Bitcoin.
pagdating po sa bilang ng mga wallets. Yan, 26% po yung kanyang lamang kay XRP, samantala 22% naman dito kay Dogecoin at 32% naman kay Bitcoin. Yan po yung pinakita na chart dito ng sentiment. Simultaneously, Cardano's total value lock in the past year surged to $375.64 million, reflecting a remarkable year-over-year growth of over 450%. Kaya yan po yung binibigay na gain ni Cardano kada taon. Umaabot po sa 450%. Okay na rin po yan. Regarding price movement, crypto analyst CryptoZX observed positive trends in ADA, identifying potential accumulation opportunities. The upcoming Bitcoin halving and institutional preparations are cited as factors with potential positive effects on ADA. Kaya yan yung inilabas ng isang crypto analyst na si CryptoZK. Yan ay magkakaroon isa pong meron daw pong nakita itong si CryptoZK or naobserbahan na isang magandang trend or magiging performance itong si ADA. At ang magdudulot po nito ay yung paparating na Bitcoin halving at saka yung mga papasok or mga naghahandang mga institutional, mga financial institutions. Kaya yan. Concerning ADA's historical cycles, CryptoZX emphasized the significance of the 78.6 Fibonacci retracement level, suggesting a possible consolidation period before significant price movements and advising patience. Ayan, maliban po dyan ay binagnit na rin po niya ang isang indicator na tinatawag po nating Fibonacci indicator. At yung tinukoy po niya rito ay yung 78.6 na Fibonacci retracement level nito kasi ito raw po ay magkakaroon ng impact sa market price ni Cardano or ADA. Ayan, dahil dito ay ayon po sa kanya ay posible daw po magkaroon ng consolidation period muna sa 78.6 na Fibonacci retracement level na ito. Yan. Pero pagkatapos po ng kanyang consolidation ay dito na po siya mag-uumpisang magkaroon ng price movement or isang pagsabog or matinding pag-angat sa kanyang presyo. Kaya yan, by price time, ADA was valued at 0.55 or 55 cents, experiencing daily losses of about 5%, while the token has rallied by almost 6% in the last 7 days. Ayan naman po si Cardano or si ADA. Yan ang kanyang chart. Yan, ito po yung kanyang chart. At ayan, yung pangatlo ay itong si XRP. The value of XRP has been unable to break past key resistance, extending the consolidation phase that has characterized the token in recent months. Despite partial legal clarity declaring it not a security, XRP's next price target remains the $1 mark. Kaya ayan, si XRP po ay nabigo po siyang basagin yung kanyang mga resistance. Kaya ayan, ang nangyari ay nag-consolidate lamang po siya. Kaya ayan, maski meron po siyang siya lamang po yung nag-iisang klase ng crypto na may legal clarity na hindi po siya isang security, ay mukhang wala pa rin wala pa siyang gaanong ipinapakitang magandang performance. Pero sa ngayon ay yung kanyang next target ay ang makaakyat po sa presyong $1. However, the ongoing Securities Exchange Commission still influences the token's prospects, which is considered pivotal in its price trajectory. In the latest update on January 11, the SEC sought to compel Ripple to provide financial documents and information related to its XRP sales, framing this action as a crucial for determining necessary remedies. Yan, dapat po nating malaman na hindi pa po kasi natatapos yung labanan sa kaso ng Ripple at saka ang SEC hanggang sa ngayon.
Yan, pero tapos na po yung resulta, na ilabas na po yung resulta sa pagdating po sa pagiging security ng XRP. At yan na nga, nagkaroon siya ng legal clarity na hindi po siya isang security. Pero yung ngayon, yung pinag-uusapan mo nila ngayon sa kaso, sa patuloy na kaso ng US SEC at Ripple ay yung kanilang penalty. Ayan. Kasi meron pong linabag ang Ripple. Maski pa paano ay meron po silang linabag ng batas ng mga regulators. Kaya yan po yung ito po yung kanilang may kaugnayan po ito sa kanilang isinagawang XRP sales. And amidst this XRP lost the 60 cents or 0.60 support zone following news of Ripple's plan to buy back $285 million worth of XRP. Although initially sparking a positive reaction, the value has dropped, aligning with the overall market sentiments. Kaya yan, maski meron pong inilabas na magandang balita ang Ripple, na meron po silang plano na mag-buyback ng XRP token na nagkakalaga po ng $285 million, ay ayan, ito nga ay nagdulot ng positive reaction. Ngunit yan, ang value po, ang kanyang value po nito ay ayan, bumagsak. Ayan. Ayan. Notably, crypto analyst Egra Crypto on X predicted that XRP could reach an all-time high of $5 within the next 90 days, marking the beginning of an extended bull market expected to span several months. In a previous forecast, the analyst suggested an even more ambitious scenario, with XRP's value potentially jumping to $220. Ayan, na-content po natin yan. Ito po yung previous na technical analysis ni Ginoong Egrag, at nagbigay po siya ng 5 na mga price targets, at kasama po rito yung $5 at saka $220. Ito po yung pinakamataas na kanyang ibinigay na price target, $220. At press time, XRP was trading at 0.57, experiencing daily losses of over 3% with weekly gains of 1.5%. Kaya ayan pong muli yung tatlong mga cryptocurrencies na suggestion po ng Finbold na bibilhin daw po natin dito sa paparating na sunod na linggong ito. Yan, si XRP. Ayan. At saka si Cardano. At si Polygon or Matic. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.